Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin at purihin po ang Panginoon sa umaga na ito. At bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ng salita ng Diyos, tayo muna po ay umawit na isang awit para sa Kanya. Natagang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin, ang Kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Minsan pa po, tagang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin, ang Kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Yes, Lord God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa panibagong umaga na ibinigay niyo sa aming lahat. Sa panibagong buhay, Panginoon, sa panibagong pag-asa na iginawad ninyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ama, bago po muna namin gawin ang aming mga gagawin sa araw na ito, kami po muna, Panginoon, ay humihingi ng gabay ninyo. At sa umaga nito, kayo po muna, Panginoon, ang aming mapapurihan. Kayo po muna na, Ama, ang aming unahin sa bagong umaga na ipinagkaloob niyo sa amin. Ama, sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, dalangin namin, Ama, na patuloy kayo na siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Buksan ninyo po, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang ang salita na mahahayag sa umaga nito ay buong puso, Panginoon, na makapasok sa amin, at ang inyong mga salita ay maging gabay
gabay namin, O Ama. Ako na inyong gagamitin, Panginoon, ay tulungan ninyo upang ang aking mga labi, Panginoon, ay ang masambit lamang, ay ang tanging kalooban ninyo at ang pinapasabi nyo sa umaga nito. Purihin kayo, Ama, sa inyo po ang pinakamataas sa papurit parangal sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. At ngayon pong umaga na ito ay ang pag-aaralan po natin na salita ng Diyos sa umagang ito ay alam na po natin na matagal na rin po ninyo itong naririnig at malamang at sigurado po ako na alam niyo na po alam niyo na po ang mga talata na ito. Atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Mateo chapter 11 verse 28 to 30 po. Akin pong babasahin. Ang sabi po dito sa 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. At sabi nga po dito, ito po ay parang isang paanyaya sa atin, ang paanyaya, kapahingahan at ang buhay kay Kristo. At bago po natin pag-aralan ang kanyang mga salita, bigyan po muna natin ng background kung bakit po nasabi ito ng ating Panginoon ng mga panahon na ito. At para po maunawaan natin kung paano po nasabi ng Panginoong Jesus ang Mateo chapter 11 po na ito na 28 to 30, na kailangan po muna natin na balikan kung ano yung mga nangyari nung mga panahon na yon. At ang Israel nga po noon, mga kapatid, ay hindi lang po pagod. At sila po ay dito, sinasabi nga po dito na nalubhang nabibigatan po, di ba? Paano po nasabi to ng mga panahon na yon? Kasi po ng mga panahon po na yon, ang mga Israel po at ang mga tagapagturo po ng mga kautusan ng mga panahon na yon ay nagdadagdag po ng maraming alituntunin sa kanila ng batas ng Diyos, nagdadagdag po sila. At yun lamang po ay hindi lang po basta sundin ang Panginoon, kundi po napakarami po nilang mga rules na ibinibigay. Kaya po imbis na kapahingahan po yung maramdaman ng mga tao nung kapanahunan na yon, ay nabibigatan po sila sa pagsunod at napakarami pong mga alituntunin na ang ibinibigay. At dito nga po kung papansinin po natin sa Mateo chapter 23 po, 23, basahin po natin yung chapter 23, verse 4 po. Dito po, sabi nga po dito, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Dito po, makikita po natin na nalulubha silang nahihirapan doon dahil sa mga alituntunin na ibinibigay sa kanila. At yun nga po, pagod na po yung time na po na ito, ay pagod na yung kanilang mga puso, hindi na nila alam kung ano yung kanilang mga gagawin. At dahil ang pakiramdam po nila sa buhay nila, no, na pag hindi nila nasunod yung ay kulang sila, hindi sapat ang ginagawa nila para sa Panginoon. At takot sila na baka mamaya hindi qualified o disqualified yung at ang maramdaman nila disqualified para sa ginagawa nila sa Panginoon. Mabigat yung buhay nila sa mundo dahil ang parang pakiramdam nila na ang lahat ng gagawin nila ay kailangan ay naka-align noon sa mga utos na idinadagdag ng mga tagapagturo po ng kautusan. At dito nga po, sa gitna ng mga panahon na to, sa gitna ng mga nararamdaman po na ito ng mga taga-Israel, dito po pumasok yung sinasabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan. Ito po ay unang-una po, ito po ay isang paanyaya sa mga pagod at nabibigatan.
Dito, hindi lang po tinawag ni Jesus yung mga malalakas. Hindi din po niya tinawag dito sa mga punto na ito yung mga perpekto. Hindi din po niya tinawag dito yung mga tao na sobrang, katulad mo sinabi ko, sobrang malalakas. Kundi ang tinawag po niya ay yung mga pagod, wasak, at yung ubos, yung mga nanghihina po. Kasi at ang sabi nga po dito, hindi kailangan ng Panginoon Jesus na tayo po ay magpanggap na malakas, tayo ay magpanggap na alam natin ang lahat. Ang nais lang po ng Panginoon na tayo ay, kung sa panahon po natin ngayon, at nararamdaman din po naman natin yung kapaguran minsan, yung kapaguran ng ating mga isipan, minsan sa lahat ng mga problema doon na dumarating, sa lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin, at ito naman po mga pagsubok na to ay pampatibay lang din po ng ating mga pananampalataya. Minsan po tayo ay sa sobrang hirap, lalo na po sa ekonomiya natin ngayon, sa sobrang hirap ng pamumuhay natin sa mundo na ito ngayon, sa taas ng mga bilihin, sa dami ng mga sitwasyon na kinahaharap ng bawat isa sa atin, minsan nakakaramdam din tayo ng pagod. Nakakaramdam din tayo ng kapaguran ng isip, ng katawan, ng lahat po. Kaya po dito ang sinasabi po ng Panginoon, kung sila po ay nabibigatan noon ng mga panahon, at ito po ay nararanasan din natin sa mga panahon na to, ang nais po nagbibigay po ang Panginoon ng isang paanyaya. Ito po yung unang puntos natin. Ito po ay isang paanyaya sa mga pagod at nabibigatan. Makikita po natin dito sa verse 28a. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan. Dahil sinasabi din naman po ng Awit chapter 34 verse 18 po. Sabi po sa Awit, verse 34, chapter 18 po. Tinutulungan niya ang mga nagdudusa at di binibigo ang walang pag-asa. Po makikita po natin dito. Sabi po dito, tinutulungan niya. Kaya ang nais lang pong sabihin ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. At nandun po yung tulong na nais po natin sa Panginoon po. At ang sabi naman po dito, kung papansinin po natin yung mga sumusunod po ng talata, kung tayo po ay lalapit sa Kanya, ano po ibibigay sa atin? Sabi po ng 28b, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Di po ba? Isang encouragement po to sa ating lahat na nabibigatan at nahihirapan. Encourage po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. At pag lumapit naman po tayo, sabi nga po sa binasa natin kaninang mga talata, nandun ang tulong ng Panginoon. Dahil malapit ang Panginoon, ang puso ng Panginoon sa mga bagbag na puso. At ang sabi po dito ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Yung kapahingahan po na alok ng Panginoon ay hindi katulad ng lagi na po natin naririnig to. Ang kapahingahan na ibinibigay ng Panginoon ay hindi yung kapahingahan na ibinibigay ng mundo. Di po ba mga kapatid? Sabi dito, kapayapaan po ng puso, wala tayong pag-aalala pag lumapit tayo sa Panginoon. Kapanatagan po ng ating mga isip na kahit na anong pagsubok po natin, payapa po at panatag yung puso natin. Na kahit marami tayong obligasyon na dinadanas, marami tayong pagsubok, makakapiling mo pa rin po yung alalahanin mo. Ano pa rin magaan pa rin pag binibigyan ka ng Panginoon. Kasi yun ang pangako niya. Pag lumapit tayo sa Kanya, pag lumapit tayo at humingi tayo ng tulong sa Kanya, sabi dito, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Sabi nga po sa John chapter 14 verse 27, ang kapayapaang aking ibinibigay ay hindi gaya ng sa mundo. Iba po yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi tayo mag-iisip ng kahit na ano.
yung mga negative thoughts po natin sa ating mga isipan, mawawala po yun at ang ibibigay po sa atin ng Panginoon ay yung kapayapaan po ng isip natin. Mararanasan po natin yan mga kapatid. Kung ito po ay naranasan nung unang panahon at nangyari na po, ito rin po ay nangyayari sa ating kapanahunan. Di po ba? Yun po yung pangalawang puntos natin. Ang tunay na kapahingahan ay na kay Kristo lamang. Wala po sa mundo, na kay Kristo lamang. Katulad nga po ng kinanta natin, di ba kanina, ang tunay na kapayapaan ay sa Diyos ko lang nakamtan. Hindi po kayang ibigay ng mundo yun sa atin. Ang Diyos lamang po ang nakakapagbigay nun. At ang sabi nga po dito sa pangatlong puntos natin, ang buhay na may pamatok ni Kristo. Ano po ba yung ibig sabihin ng pamatok? Di po ba? Sabi dito, ito po ay sumisimbolo ng pakikisama, gabay, at paglakad kasama ni Kristo. Kasi sabi po dito sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Kanino lang daw po natin matatagpuan ang kapahingahan? Inulit po niya, sabi daw po niya, sa Kanya makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ito po ay salita ng Panginoon. Sa Kanya lang po tayo makakatagpo ng kapahingahan kung papasanin po natin yung ibinibigay sa atin. Di po ba? Pasanin nyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Matuto tayo dun sa mga aral na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito lang po yung makakapagpabago sa atin. Ito lang po yung makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang Panginoon lamang po. Di po ba? Sabi nga din dito po, ito po ay kung tayo ay lalapit sa Panginoon, tayo po ay hindi na nag-iisa. Ito ay buhay na kasama si Kristo. Nakikita niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, yung kung naalala niyo yung footprints po, di ba? Makikita natin nung una dalawang pares yung naglalakad, sumunod isa na lang. Bakit po? Kasi binuhat na ng Panginoon. Yun po yung nais ng Panginoon na pag tayo po mga kapatid ay nabibigatan na, wala tayong ibang kailangan takbuhan. Hindi natin kailangan tumakbo agad sa mga tao. Hindi natin kailangan tumakbo agad sa mundo. Ang kailangan natin ay tumakbo agad at lumapit sa Panginoon. Dahil yun lamang po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan, ng kapahingahan lalo na po sa ating mga puso't isipan. O di po ba? Makikita po natin yon. At sabi nga po dito sa John 15 verse 5, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Diyos na po, ang Panginoon po ang nagsasabi na to. John 15:5 po. Ano ba sabi dito? Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at nananatili ako saka ang siyang nagbubunga ng sanga sapagkat wala kayong magagawa kung ako'y hiwalay sa inyo. Wala po talaga tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon. Hindi tayo po makakapamuhay ng maayos. Hindi po daw tayo makakapamungang kung tayo ay hiwalay sa Panginoon. Kaya kailangan po talaga natin ang Panginoon sa buhay natin. Po ba? At sa Kanya po natin matatagpuan yung hinahanap natin. Yung puso po natin na naghahanap ng kapahingahan. Isipan po natin na naghahanap ng kapanatagan. Sa Panginoon po lang natin yun matatagpuan. Sabi po doon sa pangatlong puntos nga po natin, ang buhay na may pamatok kay Kristo. Ine-encourage po tayong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo pong lahat na lumapit sa Kanya. Pasanin yung Kanyang pamatok. Sapagkat sabi nga po ito, kung tayo ay susunod sa Kanya, nandun po talaga
yung pagsunod, hindi po mawawala. Mula po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, naroroon po talaga yung pagsunod. Dahil kung tayo po ay hindi susunod sa Kanya, hindi po natin mararanasan at hindi po natin makakamtan yung kapayapaan na ibinibigay sa atin. Di po ba? Maraming salamat po sa banal na Espiritu na siyang nag-guide sa atin sa bawat oras po ng ating buhay. Di po ba? Sabi dito, makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madalihing dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kailangan lang po natin mga kapatid ng pagsunod. Dahil sa mga pagkakataon po na palagi na pagbabasa ko po ng Biblia, ang lagi pong pumapasok sa aking isipan, naroon palagi ang pagsunod. Una po, pag-ibig ng Panginoon. Ang ibigay sa atin ng pag-ibig ng Panginoon, naroon po yung paanyaya niya. Lumapit kayo sa akin. At kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, andun po yung aksyon na dapat natin gawin. Susunod po tayo sa kung ano yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. At huwag po nating sundin yung galaw ng mundo. Huwag po nating gawin yung takbo ng mundo. Ang gawin po natin ay kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Once po tayo na lumapit sa Kanya, hindi po tayo bibiguin ng Diyos. At yun po ay sa 2 taon ko na po dito, mula nung umuwi ako, naranasan ko po talaga yung salita ng Panginoon. Naranasan ko po na ang Panginoon talaga ay hindi nagpapabaya, hindi nagkukulang. Nagkukulang tayo minsan, at hindi lang minsan, palagi tayo nagkukulang sa Panginoon. Pero ang Panginoon kailanman hindi nagkulang sa atin. Di po ba? Madali po na dalahin yung mga problema po na nararanasan natin, yung mga bigat na nararanasan natin, madali na natin pong buhatin. Bakit? May katuwang po tayo. Meron po tayong Diyos na aalalay sa atin. May Panginoon na naririyan. Kung tayo po ay hahakbang palapit sa Kanya. Dahil po ang mundo po natin ay, kung nangyari po ito noong mga panahon na yon sa mga Israelita, na nahihirapan po sila sa pagsunod dahil marami pong mga idinadagdag na mga pasanin sa kanila ang mga Pariseo. Sa mundo po naman natin ngayon ay, sa kapaligiran naman po natin ay ganun din. Pero tapat po ang salita ng Diyos. Kung tayo po ay pagod sa maraming pressure sa buhay, yung sa expectation po ng mundo, lahat. Pagod na, parang ipakita na okay na ang lahat, pero kahit totally hindi. Pero naririyan ang Panginoon. Kristo. Makikita natin yung paanyaya niya, makikita natin po yung pangako niya. Di po ba? Katulad po ng sinabi ko sa inyo mga kapatid ko sa Panginoon, kung noon po ay nangyari na ito at ngayon sa kapanahonan natin ay ito pa rin ang mensahe ng Panginoon sa atin. Nasa mundo na puno ng kadiliman, sa puno ng paghihirap, naririyan ang Panginoon. Ang sabi lang niya, lumapit kayo sa akin. Kaya po sa umagang ito po na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang nais pong encourage po ng Panginoon ang bawat isa ng salita ng Diyos sa umaga nito, na encourage po ang bawat isa sa atin na anuman ang unang gawin natin, lumapit muna tayo sa Kanya. Kung ito po ay mensahe na noon at minimensahe pa rin natin, napakabuti po ng Diyos. Bakit? Dito po makikita natin talaga yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya. Na hindi po tayo kinakailangan na maging perpekto sa harapan niya. Ang nais lamang po niya, mga kapatid ko sa Panginoon, ay lumapit tayo sa Kanya.
at sumunod sa kanyang ibinibigay. At doon po natin mararanasan ang kagaanan. At doon po natin mararanasan yung kagaanan, mga kapatid. Humina po yung signal ko. Pero salamat po sa Panginoon, mga kapatid ko, sa Panginoon. At ang mensahe nga po ng Diyos ay iisa lamang po sa oras na ito. May paanyaya po ang Panginoon sa atin sa umaga nito. Lumapit tayo sa Kanya. Ano man po, mga kapatid, ang sitwasyon ninyo na hindi ko po alam, pero may isang Diyos na nakakaalam kung ano ang pinagdadaanan natin sa bawat isa sa atin. At mayroong isang Diyos na sasagot po, Panginoon. Nasasagot sa atin, mga kapatid. May isang Diyos na sasagot sa atin kung tayo ay lalapit lamang sa Kanya. Po ba? Sabi nga po dito, noon at saka panahunan natin ngayon, iisa lang po ang paanyaya sa atin. Lumapit tayo sa Kanya. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon na maikli lamang po, bagamat naroroon po yung mensahe sa atin ng Diyos sa umaga na ito, na patuloy tayo na lumapit sa Kanya, na patuloy tayo na anuman ang sitwasyon na pinagdadaanan natin, anumang suliranin ang meron kayo sa mga na pinagdadaanan sa buhay ninyo ngayon, naririyan ang Panginoon. Naririyan ang Panginoon. Nag-iintay lamang po siya sa bawat paglapit natin. Isang Panginoon na matatakbuhan natin sa lahat ng oras. May isang Panginoon na aalalay sa atin. May isang Panginoon at may isang Diyos na tutulong at tutulong sa atin kung tayo ay lalapit sa Kanya. Ang kamay niya, ang kamay ng Diyos ngayon ay nakatuon sa atin. Inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya. Kaya po, sa bawat umaga na tayo ay gigising, naroroon agad ang paglapit natin sa Kanya. Nabibigatan man tayo o hindi, sa bawat umaga, naroroon na lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. At yun ang pinaka-importante sa buhay natin ngayon. Napakabuti ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang tunay na kapayapaan, sabi nga ng kanta natin, ang tunay na kapayapaan ay sa Diyos lang natin makakamtan. Hindi sa mundo, hindi sa tao. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay nun sa atin at wala nang iba. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na dakila, tapat, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga na ito. Salamat po, Ama, sa inyong mga salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan, Panginoon, ng aking mga kapatid naming lahat, alam namin na naririyan kayo, natutugon at tutulong sa amin kung kami ay patuloy na lalapit sa inyo at patuloy na susunod sa inyo. Ingatan ninyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin sa buong maghapon. Ano man ang aming mga gagawin, Panginoon, tulungan niyo kami at protektahan sa lahat ng oras. Sa lahat po, Panginoon, ng mga may trabaho na papasok sa umaga na ito, gabayan ninyo po sila, Panginoon, traveling mercy sa kanila, at patuloy, Ama, na sa buong maghapon na ito, kayo ang aming mapapurihan. Salamat sa buhay na ipinagkaloob ninyo po sa amin. Purihin kayo sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. God bless po sa lahat.